tuburan. Yan, pasok Idol Elijah. Idol Rex. Ano dito? Yun dito sa user. Yan. Kaki sir. Yan, maisog. Ayan mga idol, magandang gabi sa lahat ng mga idol natin dyan. Ayan, patayin ko muna to. Ayan, magandang gabi mga idol. Kumusta? Kumusta? So may night rescue na naman tayo. Papunta tayo ng Talomo area. Ayan, so may susundin tayo ngayon ng mga kasama natin sa tuburan. Sundin natin si Elijah tsaka si Idol Rex. So may kasama tayo ngayon sa medyo mga idol yan. Hindi maganda yung panahon, medyo madilim na kasi makulimlim. Ayan. Parang dagum. Bali maitim yung ulap. So kagabi night rescue din tayo doon kagabi doon sa Deka Homes Takunan. Ito same pa rin, Deka Homes na Talomo. I-explain ko lang din mga idol kung bakit madaming mga report ngayon ng mga ahas, maraming may sightings. Kasi ang una na factor mga idol is yung panahon. So yung season kasi ngayon, January to April, is breeding season or mating season ng mga ahas, mga reptile. So January to April yan mga idol. Usually umabot ng May. So May, June, July, ayan, nagle-lay na yan siya ng mga itlog nila. So 90 days bago mapisa yung mga itlog. Yan, saktong-sakto June, maulan na yan siya. So hatching season yan pag umuulan na. So medyo favorable sa sa mga ahas, mga reptile yung malamig na panahon, lalo na kapag hatching season na, kasi hindi masyadong nai-stress sa environment yung mga baby, yung mga hatchling. Yung mga hatchling ang tawag, yung mga bagong pisa. So ayan mga idol, bali dito sa Deka Talomo, ilang beses na tayo, Deka Homes dito sa Barangay Bagao Galera. Ilang beses na tayo dito na nakakapag-rescue. Kung alam nyo yung mga, kung na-remember nyo, kung matandaan nyo yung mga rescue natin lahat, sa history ng mga unang mga rescue natin, talagang marami tayong tawag sa Deka Homes Talomo. Ayan, sa Bagao Galera, hindi lang sa Deka Homes mga idol. Ang explanation niyan mga idol is marami kasing mga small and mga medium na mga gubat doon, forest, small to medium forestry pa doon. So isa na yung carbon forest natin dito sa Davao. So yung carbon forest mga idol, pinangangalagaan niya ng Philippine Eagle Foundation, tsaka ang may-ari niya yung Ayala. So may mayroon tayong parang city, parang urban na forest na preserve na area dito sa Davao. So magandang yan siya, magandang balita yan siya, kasi nakakalesen yung mga gubat sa init ng panahon, lalo na ngayon summer. So talagang mainit na, papainit na. So pangatlong reason bakit naglalabasan din yung mga ahas is talagang mainit na din yung panahon. Mas mas gumagalaw na sila, kasi alam nyo yung ahas kapag mainit yung panahon, palipat-lipat yan sila, kaya nakikita sila ng tao. Unlike kung umuulan, malamig, magsistay lang yan sila sa area, kasi hindi masyadong condition yung hunger nila or yung appetite nila sa nilang katawan, kasi hindi masyadong nai-induce, walang nag-stimulate sa kanila kasi malamig. Yan, so malapit na tayo mga idol. Sundin natin si Idol Elijah. Dito na tayo. Yan, sana yun si Idol Elijah. So dito yung bahay na Idol Elijah. Yan, Idol Elijah. Yan.
tuburan. Dito yung tuburan natin mga idol. Yan, tuburan yan. Yan dyan. Yan. Yan, pasok Idol Elijah. Yan, kumusta? So yan mga idol, kasundo ko na si Idol Elijah. Yan, matagal lang hindi nakakasama si Idol Elijah sa atin. Yan, madilim ang mukha mo Idol Elijah. Hi. Hi ka sa mga viewers natin. Yan. So medyo shy type yan si Idol Elijah, pero ano, ilang mga time na ano, makasama na yan siya sa atin. Medyo hindi na yan siya mahihiya. Susunduin natin sa Idol Rex ngayon ito sa may mental. Wakan mo nga Idol Elijah. Patayin ko to Idol Elijah. So sunduin natin sa Idol Rex. So si Idol Elijah ang cameraman natin ngayon. So spotter na to si ito Rex niyo. Okay? So tatlo tayo ngayon. So may spotter tayo, may cameraman. Usually kasi mga idol kapag solo ako lahat cameraman. Tapos nakikiusap lang ako sa sa mga nagpaparescue doon, yung may-ari ng bahay, yung lugar. Sila yung hawak ng camera. Saka usually ako na din yung mahirap kasi walang spotter. So at least ma-remember niya yung mga tandaan niya yung mga last mga rescue natin nandiyan sa Idol Elijah. So malaking tulong yung mga may spotter talaga. Spotter ibig sabihin aside sa vision ko, may ibang nakatingin sa area. So yan yung sabi nila na is better two heads is better than one. Ayan, di ba? Yan, sunduin natin sa Idol Rex ngayon. Dito na tayo sa may medyo madilim na. So time check tayo. Yan, 6:08. So medyo madilim na mga idol. Sana maabutan pa natin to doon. Parang umuulan kasi din doon sa area kanina. So hopefully andun pa yung ahas. So report nila, nag-send sila ng video positive na summer cobra yun siya. So may kinain, sa video na binigay niya may nakain. So wala pang isang oras, most probably andun pa yun siya. So we will take our chances, at least ma-clear natin yung area, wala yung pangamba ng may-ari ng bahay, kasi baka andun pa siya sa area, baka makadisgrasya pa. Saan mga idol, malapit na tayo dito sa Decatalomo, sa Bago Galera. Dito papasok na tayo dyan. Medyo maambo na. So meron tayong bisita ngayon. Ayan si Idol Rex. Idol Rex. Ayan. Si Idol Elijah yung yung spotter pala natin ngayon. So ikaw ang cameraman ngayon, Idol Rex. Cameraman ka ngayon? Okay daw. Yan. Copy daw. Noted. Ayan, papasok na tayo. Baka mo muna lang niya. Ayan, papasok na tayo dito sa area. So tawagan ko ulit yung contact natin. So explain ko mga idol kung bakit always tayo may rescue dito sa Talomo. Sa kaya kasi andito malapit yung carbon forest natin. Yung protected area ng Ayala. Bali meron lang silang coordination sa Philippine Eagle para mag-situate sa condition na suitable pa for wildlife yung protected area. Kaya maraming mga instances dito, mga incident na pumapasok yung mga ahas sa bahay. Kasi yung dito na area, yan, dito papasok yung so yung area doon sa dulo, yan na yung yung mga small to medium forestry nila. So hindi pa lahat dito sa area ng Bago Galera is residential. Meron pang mga lote na mga bakante. Tsaka mas malaki yung yung sinasabi ko na carbon forest, kasi parang hektarya yun siya. Hindi ko alam kung ilang hektarya yun, pero most likely baka mga 10 hectare siguro yung malaki yung area. So dinonate ng Ayala land. Shout out ko yung mga idol natin na always nakatutok na mga subscriber, mga viewers natin sa YouTube. Ayan. So wala tayong Facebook mga idol, YouTube yung natin. So ayan, dito na tayo.
natin to i-cut mga idol. So bumaba daw tayo, tawagan ko muna yung gusto niya. Kaya mo vlog ka mo. Para dili mo siya uyo. Tawagan ko muna yung ano. Yan, so phase 2 daw to dito. Yan, tawagan ko muna yung hello ma'am, na may diri? Kaning na-truck? Asa man? Ikaw ni? Asa man ni? Asa man kadapit? Asa kadapit? Magnolia Street. Magnolia Street? Asa man ni dapit? Asa kadapit? Katong kaning na kasi ikaw mo nagtawag sa 911? Ay, gitawagan niyo ang 911 di ay? Kami na lang tawag. Ina. Nasay kulon. Kamar. Tamar Cobra? Ano, manikag 911 mo? Naku, buhay ba na yung pre? Ibukad pre. Kuha tong ano, stick hook. Cobra! Gila sir, kamu na yung sir. Ayan, nag-abot yan ita. Ayan mga idol, ulat to ni mo give-view. Murag ulat to na ano, na-play. Ano na play ito? Ayan mga idol, so dito. Sige. Tanawa daw, play. Kamay na lang sir. Sige. Salamat sir ha. Ayan mga idol, so Samar Cobra ano, bali adult na to siya, may siya nakain. Sila gina user. Sila sir. Kami yung ginatawagan. Mga ano po na, mga gahip po kayo na sir. Mga ano yun na sila. Mga rescuer yun na, mga solid na rescuer na ito na. So yan mga idol, si sir dito sa user. Kaki sir. So mga rescuer natin yan dito sa Davao. So kung may problema kayo sa anong mga ahas yan, pwede natin tawagan si user. 911. Libre yan mga idol, libre. So partner natin yan sila. So dito nakita, yung sa gilid. So yan, ano pa siya? Ginatulogan naman lang sa Crocodile. Crocodile na nagagamit sa Ito. Okay na. So yan mga idol, ito yung nakain niya. Meron siyang daga na nakain. It's either ano yan siya, palaka or daga. So yung area nila ma'am, maraming palaka yan. Yung mga ilay dyan. Kinto dyan siya. So poisonous na palaka. So, maraming palaka sa kanila dito, baka most likely palaka ang nakain. Sir, salamat guys sir, nag-abot dito sir. Salamat guys sir. Ayan, so nag-abot tayo dito sa 911 mga idol. Yung sir. Ito. Merong kinto dito. So pinakamarami na food source nila is yung cane toad. So yung Samar Cobra, immune yan siya sa ano, sa poison ng cane toad. Ayan, si ma'am pala dito nag-ano, so ayan, steady lang lang dyan. Ano yung tawag? 911? Kami ang natawagan. 911 ang gitawagan na ako niya ako ang kuya. Okay. Okay rin na ma'am, para at least yan. So ayan mga idol, 911 pala yung tinawagan ni
nila ma'am dito. So okay lang yan. So partner natin yan ngayon 1-1 sa rescue. So dito natin nakuha yung ahas mga idol. Ito sa area. Likod ng tangke. Ayan, dito tayo mga idol. Pasok na natin idol. Elijah, saan yung katsa natin? Salamat kay Idol Rex. Yan. Steady lang Elijah. Ika na center. Nakuha ko. Trust lang. So, pasok natin itong mga idol para at least ma-ano natin to. Ma-relocate natin to siya. So yung 911 usually ano yan siya, nag-endorse yan sila sa Crocodile Park. So pinapasok nila sa kanilang mga container, tsaka iniiwan nila doon sa Crocodile Park. So common yung yung summer cobra ngayon. So short video lang to mga idol ng ating rescue kasi gabi na. Salamat tayo kanila Idol Rex. Yan, Idol Rex, Idol Elijah. Yan nakasama. So dito yung hi ma'am, dito ba si ma'am? Yan si ma'am dito ng Dika Homes Talomo. So ito yung area natin mga idol. Yung kanina dito siya, hindi lang natin na na videohan. Yan, so ito yung area mga idol, dito siya. Dito siya nagtago. Dito. Dito siya nagtago yan sa bag. Yan, hindi lang nakuna ng video. Yan. Ito yung area dito. Ito yung area. So, magsi-snake awareness muna kami kanila ma'am ng kaunti para at least meron siyang makuha na something na useful para maiwasan yung mga disgrasya ng ahas. So, ang reason ma'am, ganong naibitin dire is tungkol sa baki. Yan. Yan mga idol. Ito yung reason mga idol. So, yung reason ma'am ng ahas is hindi siya random na pumapasok sa isang area kung wala siyang purpose or reason. So meron siyang talagang kasi tuyo ba, sumukaon gid siya, sumuha niya yung giapas. So ito mga idol, ito yung kintod mga idol, most likely ito yung kinain niya. Madami dito pala kanila ma'am, kintod. So medyo medyo moisture kasi yung area nila ma'am, damp siya, medyo mabasa, may moisture dito kasi open area, tapos maulan. Pero may man maulan din, no? Yan. So maulan season. Open na siya. Ay, naman kung ito iring nakalit na siya namatay. Dili mo. Ang usually yung natural habitat, yung tanong ni ma'am, natural habitat to ng cobra, yung mga ahas, is malayo sa bahay. So usually creek or yung dito sa likod na may diyan, may carbon forest na to. Anang lasang-lasang gani latian. So hindi yan siya tumitira ng mga malapit sa tao. Kasi may stress man na sila. So yung mga idol, yung natin, yung instances natin, mga incidents natin kung bakit tayo pinapasok ng ahas kasi dito sa mga food source nila daga. Ang pwede na mo i-advise mo nga ma'am is tanggalon ni mo na yung mga gamit dire kanya. Kung na kayo makita na baki, ibalhin niyo siya. Nagkami yung baki dito. Maganda dali yan. Ano? Sa mga pagkaunot, mga karakan sa to? No? Pinto. So immune sila sa anito? Ang summer cobra. Pero kang king cobra, dili sa pagkaunan nito. Yung mga snake man king cobra tara. Ani na lang ma'am, so ang advice natin mga idol, hawakan mo nga idol. Mga kita jud kag baki, ibalhin na lang gid. Or pwede nimo labay sa pikas? Lain mga bakanting nga lote. Dara na lang. Ha? Nya mga leftovers, yung mga tirang pagkain, always gid mo sa ilabay gid mo kay isa po na post dat ilaga. Ang mga ugaw sa tao, sundon sa ilaga, mao pa na ang reason nga musulod sila. So, ang yahang condition sa tinapaakan, basta idagan lang siya dayon sa idagan lang siya dayon sa hospital o SPMC kana mga uban na mga hospital di na mo dawat og snake bite incident. SPMC gina. So may nakain sa iyo dito sila ma'am, meron tayong nag snake awareness tayo kanila sila. Dika Homes sila ma'am. So nag-advise lang tayo ng kaunti sa kanila. Parang gibuhat ni mapasagdan lang.
tawag lang dayon. Unless musulod sa inyong balay, pag pugos din mo gawas yung balay. Kanya sa mata, may katong nagbunal, perting dagana pero samad sa lawas. Ana. Asa katong ano, tong tambal-tambal. Samir mo to, unong bupon. Itong sa bukid nun. Ay, bukid mo. Pumunta ng ipon, alaga mo doon niya. Oh, kani yung inanay, may pagunita, di ba? Kay hindi na ito mapakita dire. Hindi na ito mapakita sa Facebook. Dili gini sa dapat ginadulaan mga bitin. Wildlife man sila. Kunani sila yung purpose. Ilang purpose ani mga bitin, ano na siya, bali gina sila gigilit na sila sa mga piste. Tama sa mga ilaga. Yung mga kung asa man ko ng ilaga, ay kung asa man ko ng tao, ang ugaw sa tao, sunod lang nilang ilaga. Sunod lang nilang bakit. So sundan sila sa bitin. Siya. Diri sa tuwa, Talomo, Bagugalyera, nakadaghan pag yun o diri instances ang kaning Samar Cobra kay dagat mo taglasang dagko pa itong mga sapa. So di na siya magpuyo diri, tapos kani abandon, di na magpuyo diya. So pangutanan ni ma'am niya. Di na sila ingon, di na sila magdugay mo. Kani sila pag suroy ni sila magtagtaw, hawa na po na sila. Hawa na balin na po na sila. Kung makita siguro ng dako-dako ano, mas kuratan gud mo. Wala. Dili siya basta-basta. Ayan. Matuyok man gud siya. Tuyok siya. Ang tawag ana niya pag ginahawiran siya o ginapaak sa siyang predator. Actually, ang predator ano niya, mga ano man, mga milo, mga agila, ano. So sa pud ka reason nganong daghanan ni sila kay wala man tay lasang, wala man sila kataguan. Siya. Mo nang dili ta matingala nganong nagapadaghan ang bitin diri sa duol sa tao. Kita na may nagapaduol sila, alam tay mga lasang. Urot na mga galas-galas ng mga dapat puyan nila. Protected area man ni diri, wildlife man ni diri sa ano man ni Ayalalan man diya. Nalagaan sa Pinipil. So, natay mga instances yun na may mga wildlife masaad diri. Bayawak, daghan to bayawak diri ba? Malo. Daghan to na diya. Yung lasang. So, mo na siya ano. So, malaking factor din yung mga idol, yung carbon forest natin diyan. Kasi lalo na ngayon, summer, init ang panahon, agi sa tubig. Init ang panahon ba? Tubig! So, ano ba yung mga lasang may nagapabugnaw sa tuwang ano? Tubig! Dito na, magunitan lang, wala ka ano? Samar Cobra. Dami. May gabi message lang ko, sir. Salamat. Salamat. Don Cobra. Yan lang mga messenger lang. Messenger lang. Let's go mga idol. Iyan upload. Pero natin outro. Di mag-vlog unta ko dito kada sa katong gikaon na to pero yan mga idol, pauwi na kami ni nila Idol Elijah na Idol Rex. So salamat sa kanila kasi sinabayan tayo nila sa rescue natin. So successful yung rescue natin. So hindi lang natin na videohan talaga yung actual na pag kung saan tatago yung ahas, pero successful pa rin kasi naunahan natin yung 911. So shoutout pala sa 911 na mga kaibigan natin dyan. So yung kasama namin, hindi namin nakuha yung pangalan niya, pero shoutout sa lahat ng mga team ng taga 911 user. So partner natin yan sila sa rescue. Kasi yung mga user, sila yung tinatawagan minsan kapag may mga ahas na problema, pinupuntahan nila yan. So shoutout sa buong team ng user ng Davao 911. Amping mo pirmi mga idol, and maisog. Yan, maisog. Protect Tatay Digong. So yan, we will stand by Tatay Digong. Ayan, baka may kayo, farewell kayo, Idol Rex. Next time. Yan, sama pa rin sila Idol Rex sa atin. So dito tayo sa Tuburan. Shoutout sa buong Tuburan family. Salamat. Magandang gabi mga idol.